O mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating pong kape at kwentuhan. Ito, update sa impeachment. Update sa issue ng impeachment kay VP Sara. Ngayon mga kabunyog, alam naman natin, nagsimula nang maupo yung mga bagong senador ng 20th Congress na Senate, simula pa noong June 30. Ito yung mga kongresista ng 20th Congress ay nagsimula na ring manungkulan noong June 30. Kaya dapat sana ang Senado bilang impeachment court may ginagawa na rin tungkol sa impeachment. Ang nangyayari, wala eh. Wala, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya talagang ang tawag ki Chis Escudero, SD, super delay. Super delay. Hi kay Maricel, hello po. Kumusta po kayo diyan sa Rome, Italy? Kaya ang tawag kay Chis Escudero, SD, super delay. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi kasi ng tagapagsalita ng ng Senado, ang sabi ng tagapagsalita ng Senado, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ng tagapagsalita ng Senado, hanggat hindi daw sumasagot ang House doon sa order na inilabas ng Senado, ay di ba hinihingi ng Senado magbigay sila ng certification? Magbigay sila ng certification ang House na talagang yung itong 20th Congress na House ay tuloy pa rin ang impeachment. Yun ang gustong mangyari ng Senado. Ito 'yon, mga kabunyog, mga kababayan. Spokes, impeachment court won't meet unless House complies with orders. Yun. Yan po ang inihayag ng tagapagsalita ng Senado bilang impeachment court, si Attorney Tonggol. Sabi ni Attorney Tonggol, hindi magmi-meet o magkukonvene ang Senado hanggat hindi pa sumasagot ang House. Yan, mga kabunyog, ang sinabi ng tagapagsalita ng impeachment court, si Attorney Tonggol. Binarayan ni Senadora Leila de Lima. Sabi ni Senadora Leila de Lima, ito pong nasa natin. Ayan the Senate is treating the House's role in the impeachment like a dog and pony show. That the House should perform whatever it demands, even if these are not found anywhere in the Constitution or its own rules of impeachment. We are not here for their amusement. Yun. Kumbaga, sinasabi ni dating Senadora Leila na ngayon ay congresswoman, ang ginagawa ng Senado, ang trato sa Kamara ay parang performer, para silang pinapa-perform sa isang dog and pony show, sa isang palabas. Ang gusto ng Senado, mag-perform ang Kamara sa kanilang palabas. Kaya sabi ni Leila de Lima, wag daw gamitin ng Senado ang Kamara sa dog and pony show nito. Yan Hi kay Celerino Kaluwag sa Malolos, Bulacan. Renato Garcia sa Sicily, Italy. Kumusta po kayo? Ito pa yung ito yung kumpletong sinabi ni Senadora Leila o ni dating Senadora Leila, ngayon ay congresswoman. Sabi niya, basahin natin mga kabunyog. Ayan. It's one ultra-virus act after another being committed by the Senate as an impeachment court. The Senate is treating the House's role in the impeachment like a dog and pony show. That the House should perform whatever it demands, even if these are not found anywhere in the Constitution or its own rules of impeachment. We are not here for their amusement. The House is here to perform a constitutional mandate and prosecute an impeached official. The House has done and is doing its job. The Senate should do theirs as well. Yan po Yan yung sinasabi ng
ah, ng Kamara o ni Senadora Laila, wag dapat nating ginagawang rason ng tila ba pattern of delay on the Senate's part yung supposed still non-compliance by the House of certain orders. Insofar as the House is concerned, nagawa na nito ang kanyang trabaho sa pag-initiate ng impeachment complaint at pag-transmit ng articles of impeachment sa Senate. Dahil yan ang utos ng konstitusyon. Gawin na rin dapat ng Senado ang tatlong utos sa kanila ng konstitusyon. 1. Convene or reconvene as an impeachment court. 2. Hold impeachment trial. And 3. Render a verdict. Enough of delays and excuses. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang kumpletong sinabi ni dating senadora, ngayon ay congresswoman, Laila de Lima. Yun, matindi ano? Matindi. Tama naman si dating senadora Laila de Lima. Problema kasi sa Senado, katulad nga ng sinabi ni Chis Escudero, ang tingin nila sa impeachment, mas nakakataas ang Senado kaysa sa Kamara. Doon nagsisimula ang problema. Ang paliwanag dyan ng mga constitutional law experts, ang pagdating sa impeachment, hindi naman mataas ang Senado sa Kamara. May kanya-kanya silang role. Sa impeachment, may kanya-kanya silang role. Ang role ng Kamara, ito ang nag-i-initiate o nagpapanimula ng impeachment. Kumbaga, kung mayroong official na nakikitaan ng matinding korupsyon o katiwalian at mayroong nag-file ng reklamo, impeachment sa Kamara, pag-aaralan ito ng Kamara kung mayroon ngang basihan ang final na impeachment complaint. Pag nakita ng Kamara na mayroong batayan, ito ay sufficient in form and substance, mag-i-initiate ang Kamara ng proseso ng impeachment. Kapag nakakuha ng 1/3 ng boto or endorsement ng mga miyembro ng Kongreso, ng Kamara, ito ay magiging articles of impeachment na ipafile sa Senado. Yan ang role ng Kamara. Kumbaga, yan ang binigay na role ng Constitution sa Kamara. Sila yung prosecutor, sila yung taga-usig sa opisyal na pinaniniwalaang nakakumit ng katiwalian o korupsyon na dapat siyang i-impeach. Ito ang nangyari kay Sara. So ginawa na ngayon ng Kamara ang role niya. Ang role naman ng Senado ay mag-convene bilang impeachment court, mag-trial at mag-desisyon. Sa desisyon niya, either i-convict ang impeached na official or i-acquit. Yan yung malinaw na hatian ng role ng Kamara ng Senado. Hindi dito pinapakita na mas nakakataas ang Senado sa Kamara. May kanya-kanya silang role. Ang pag-initiate ng impeachment, Kamara. Ang pag-trial at pag-decide, Senado. Yan yung role. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Sabi ni Senadora Laila de Lima, ang ginagawa ng Senado, tinatrato ang Kamara na parang utusan ng Senado, o ito ang gawin nyo. Gawin nyo to. Hindi pwede yun. Yung pagpa-file ng impeachment complaint at pagpa-file nito sa Senado para maging articles of impeachment, exclusive na power yan ng House. Hindi pwedeng questionin yan ng Senado. Pag sinabi ng House o ng Kamara na sufficient in form and substance at naaayon sa konstitusyon ang pag-file ng impeachment na ito, walang magagawa dyan ang Senado kundi tanggapin ang articles of impeachment, gawin naman nila yung kanilang tungkulin. Ano naman ang tungkulin ng Senado? Mag-convene bilang impeachment court at mag-trial. At sa bandang huli, matapos ang trial, ay mag-decide. Kaya sabi ni Senadora Laila de Lima, yung mga ginagawang order ng Senado, yung ginagawang order sa Kamara na ganitong gawin nyo, mag-submit muna kayo ng ganito, ang ginagawa ng Senado, nagpapalabas, parang pinapalabas ng Senado na sila ay magaling, sila ay nakakataas sa impeachment, at dapat sumunod sa kanila ang Kamara. Kumbaga ang ginagawa ng Senado, palabas, dog and pony show.
Ngayon, sa palabas na ito, inuorderan ng Senado ang Kamara, gawin nyo ito. Ang sabi ni Senadora Laila de Lima, hindi nyo kami utusan para gawin yan. Ang hindi nyo kami utusan na mag-perform kami, gawin itong ganito, gawin itong ganyan. Nagawa na namin ang part namin, gawin nyo rin ang part nyo. Huwag na kayong magde-demand ng kung ano-anong mga orders. Ang ginagawa nyo, dinidelay nyo lang ang impeachment. Ha? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Grabe na. Kasi ang sinabi na nga ng tagapagsalita ni Attorney Tonggol, tagapagsalita ng impeachment court, ito na. Sabi ng spokes ng impeachment court won't meet unless House complies with orders. Kumbaga, pag hindi daw nag-comply ang Kamara, hindi sila mag-meet. Sus. Mga kabunyog, mga kababayan, anong klaseng Senado ito? Pag hindi nag-comply ang Kamara doon sa order, hindi sila mag-meet. Ano yan? Parang isip bata yan na parang pag hindi mo to ginawa, sige ka, hindi kami magko-convene. Dapat nga, ang impeachment court ay mag-convene. Ngayon na may bago ng mga senador, nagsimula na rin naman sila, naupo na sila. Mula June 30, naupo na sila. So dapat mag-reconvene. Ibig sabihin, pagka-reconvene, panumpain na yung mga bagong senator judges. Dapat gumagalaw na ang impeachment court. Grabe na ang ginagawang pang-delay nitong Senado. Kaya nga sabi ni Senadora Laila de Lima, ginagawa nyo kaming performer. Para tayong nagpapalabas dito. Pinapasunod nyo kami sa gusto ninyo, ganito ganyan, ganito ganyan. Ginawa na namin ang papel namin, gawin nyo rin ang papel nyo. Ganun kasimple ang impeachment. Ang ginagawa ng Senado, delaying tactics. Kung ano-anong delaying tactics ang ginagawa. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo galit na si Senadora Laila. Sabi ni Senadora Laila, this is not a dog and pony show. Ang impeachment ay hindi palabas. Ang ginagawa ng Senado, para siyang may palabas, sila yung inuutusan yung Kamara na mag-perform, ganitong gawin nyo. Sabi ni Senadora Laila, ginawa na namin ang dapat gawin namin. Kami na ang nag-initiate ng impeachment. Handa na kami sa paglilitis. Ang gawin nyo naman, yung role ninyo bilang Senado, mag-reconvene na kayo. And then, simulan na natin ang impeachment trial. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Itigil na daw ang mga palusot at mga pagdidelay. Kasi ang ginagawa talaga, simula't simula pa mga kabunyog, grabe na ang pangdidelay ng Senado. Ay di ba na-receive nila yan February 5, yung articles of impeachment. Hindi sila nag-convene. Inabot ng 4 months. Tapos ng June na naman, June 2 na dapat magsimula na, ginawa na namang June 11. Tapos nung June 11 na, dapat babasahin na yung June 11 yung articles of impeachment. Hindi na binasa. At ang ginawa, binalik sa Kamara na naman. Reniman. Anong ibig sabihin yan? Panay delaying tactics ang ginagawa. Tapos ngayon, nandyan na yung 20th Congress. Yung Senado ng 20th Congress at yung House of Representatives ng 20th Congress nandyan na. Dapat mag-convene na ang 20th Congress na Senado. Pwede nang panumpain yung mga bagong impeachment judges. Pag-aralan na yung pagre-resume ng impeachment trial. Paghandaan na. Ang gusto kasi nila Chis Escudero, mag-convene bilang impeachment court sa July 29 pa. Pwede naman ngayong mag-convene na kasi nakaupo na sila bilang senador. Yung mga bagong senator judges, pwede namang panumpay na. Kaya lang, ang sagot nga ng Senado, sabi ng spokesperson ng Senado, impeachment court won't meet unless House complies with orders. Diyan na nagsumagot ngayon si Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, wag nyo kaming gamitin sa inyong palabas na dog and pony show. Ang impeachment ay seryosong bagay. Ginawa na namin yung aming role. Ano yung role ng Kamara?
pag-initiate ng impeachment. Na-file na nila ang impeachment sa Senado, walang magagawa ang Senado kundi mag-hold ng trial. Kasi yun ang role niya eh. To try and decide. Yan ang role ng Senado. Kaya sabi ni Senadora Laila, the Senate is treating the House's role in the impeachment like a dog and pony show. That the House should perform whatever it demands even if these are not found anywhere in the Constitution. So wala naman sa Constitution yung mga hinihingi ng Senado. Wala naman yung mga remand na yan, return back. Sabi ni Senadora Laila, ni Congresswoman na ngayon, Laila de Lima, we are not here for their amusement. Kumbaga, wala ang Kamara ay hindi nandyan sa impeachment para sa kanilang palabas. Kaya yung mga kabunyog, mga kababayan, medyo ano na talaga ito, nakakapundi na itong Senado na pinamumunuan ni Chis Escudero. Hayaan nyo, nagpaplano na po ang iba't ibang mga grupo ng mga suportahan po ninyo. May malaking mga rallying gagawin para anuhan ito, kalampagin itong Senado. Noong June 9, 10, and 11, nakita nyo kami sa Senado, kinalampag natin ang Senado. Actually, ayaw pa nga nila noon na mag-convene. Ayaw nilang manumpa bilang senator judges, napilitan sila. Kaya lang ang ginawa naman, remand back sa House. Ay ngayon na naman, ayaw na naman nila. Ayaw na naman. Ang sabi ng spokesperson ng impeachment court, hanggat hindi daw nagko-comply ang House doon sa mga orders na nilabas nila, hindi sila magko-convene bilang impeachment court. Grabe. Kung ano-ano ng rason, kung ano-ano ng palusot. Masyado nang dinidelay ng Senado ang proseso ng impeachment. Kaya mga kabunyog, may plano tayong mga rally sa susunod na mga araw. Tulungan niyo po ang bunyog at ang iba pang mga grupo. Yung mga bakante po, sumama po kayo. Naghahanda na po tayo. Ito yun namang mga hindi makakasama. Sana makatulong man lang kayo sa mineral water, sa isnakan, sa lunch. Nung nandun kami nagrarally nung June 9, may pumunta doon, may nagdala ng mineral water, may nagdala din ng lunch, mayroon din nagpadala ng mga cash donations. Salamat sa inyo. Kailangan din natin ng cash donations para pang-arkilan ng mga sasakyan kasi maraming gustong sumama from Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Ay gusto nila may sasakyan din, lalo na ngayon. Pagkahapon, bigla bubuhos ang ulan. Siyempre, maghapon yung rally tapos pag-uwi nila, hirap silang umuwi kasi wala silang sasakyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong ating laban na ito, suportahan natin sila Senadora, si Congresswoman na ngayon, Laila de Lima. Tama po yung mga sinasabi niya na ang ginagawang ito ng Senado ay pambabastos na sa atin. Wala namang ganyan sa konstitusyon. Yung mga ginagawa ng Senado ngayon, nandyan ba yan sa konstitusyon? Wala. Ang nakalagay sa konstitusyon, kailangan ang trial ay kaagad-agad gawin o simulan. Ang trabaho ng Senado is to try and decide. Ibig sabihin, sila ang may kapangyarihan na maglitis. Ang paglilitis ay yung prosecution ay magpipresent ng mga ebidensya at testigo. Pagkatapos, magpipresent ang defense ng kanilang depensa. Saka magdi-decide ang Senado kung i-acquit or i-convict. Napakalinaw nun. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito nakakasuklam itong Senado na mayabang pa ang spokesperson nila na ang sinasabi nga itong binasa natin kanina, impeachment court will not convene. Impeachment court won't meet unless House complies with orders. Parang ang sinisisi pa ngayon ng Senado ang Kamara. Hindi nyo kasi kinukumply yung order namin eh. Di ba? Ay dapat kahit hindi kino-comply ang order, di mag-convene. Tapos matapos mag-convene, pagalitan ang Kamara, yung mga prosecutors, di ba? Mag-convene ang Senado. Mag-convene bilang impeachment court. Tapos pag nag-convene, pagalitan. Pagalitan in open court. Sabunin ang prosecutors in open court. Yun. Pero yung sasabihin mong hindi magkukonbin hanggat hindi kino-comply ng Kamara, parang bata 'yan. Di ba? Parang bata 'yan, mga kabunyog, argumento na 'yan. Di ba? Sasabihin mo,
O sige, pag hindi kayo nag-comply sa order namin, hindi kami magkukonvene bilang impeachment court. Ganun ba yon? Ha? Ah, ganun ba yon? Parang ano yata, mali ah. Di ba mga kabunyog? Dapat ganito, may order ang Senado bilang impeachment court. Hindi nagko-comply ang House. Dapat mag-convene ang Senado bilang impeachment court. In open court, pagalitan ang mga prosecutors. Bakit kayo hindi nagko-comply? Anong paliwanag nyo? Kung hindi, isasite namin kayo in contempt. Di ba ganon? Ganon dapat ang gawin ng Senado. Mag-convene sila. Di tanungin nila yung tanungin nila yung prosecutors, bakit hindi kayo re-reply? Bakit hindi kayo nagko-comply sa orders ng impeachment court? Magpaliwanag kayo in open court. Ganun sa amin. Pag may hearing kami, ganun. Pinapagalitan kami ng judge. Ganun. Pero hindi pwedeng hindi mag-convene hanggat hindi Ang sabi kasi ng spokesperson, itong attorney Tonggol, yan nabasa nyo yung balita, spoke. Impeachment court won't meet unless House complies with orders. Ganun ba yun? Hindi magko-convene ang Kamara ay ang Senado bilang impeachment court hanggat hindi sumusunod sa order ang House. ang hina naman ng impeachment court na yan. Gamitin mo yung power mo bilang impeachment court. Mag-convene ka. Panumpain mo na yung mga bago mong senator judges. Ipatawag mo yung mga miyembro ng Kamara, yung prosecutors. Mag-convene na kayo. Di ba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Pero yung sabihin ng tagapagsalita ng impeachment court, sige kayo, pag hindi kayo nag-comply sa order, hindi magko-convene ang impeachment court. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Senadora Laila, bakit nyo kami tatakutin ng ganyan na parang pag hindi kami sumunod sa inyo, hindi kayo magko-convene? Trabaho nyo ang mag-convene. Mag-convene na kayo bilang impeachment court. Huwag nyong gamitin yung hindi namin pag-submit ng order. Diba? Parang batang isip nga, hindi na uubusan ng rason ang impeachment itong Senado para ma-delay. Ano yan eh? Ang daming mga pang-delay ng Senado, kung ano-anong excuses, kung ano-anong rason para lang ma-delay. Ano ito? Nakakapundi na itong Senadong ito. Kaya sabi nga ni Senadora Laila de Lima, hindi tayo dog and pony show. Ang dog and pony show, yung palabas, ay di ba nung pang mga panahon, pag may mga parang circus na nagpe-perform, mayroong nagpe-perform na kabayo at aso, nagpe-perform sila, nagpapalabas para ma-amuse ang tao. Ma-impress ang tao. Ganito rin ang ginagawa ng Senado. Para ma-impress ang tao kung ano-anong ginagawa ng Senado. Parang dog and pony show. Ang ginagawa nila sa Kamara, ino-orderan ng kung ano-ano. Sabi ni Senadora ni Congresswoman Laila de Lima, hindi kami huwag nyo kaming gamitin sa palabas ninyo sa isang parang dog and pony show. Tama lang naman eh. Kasi bakit naman hindi magko-convene dahil lang hindi nagko-comply ang Kamara sa orders, hindi magko-convene? Di mag-convene ka, tapos pa-reportin mo yung mga prosecutors, sabunin mo doon, pagalitan mo, yun. Pero wag mong gawin na rason, wag mong gawin rason na hindi kayo magko-convene hanggat hindi nagko-comply ang Kamara. Ano yun eh? Hindi yun rason. Kasi ang trabaho na mag-convene at mag-trial at mag-decide ay trabaho ng Senado. So ang kailangan gawin ng Senado, gawin ang trabaho nito. Yun. Kaya si Attorney Tonggol, para ka namang bata, sasabihin mo, the impeachment court won't meet unless the House complies with orders. Wow. So ibig sabihin pala, pag hindi nag-comply ang Kamara, hindi kayo magko-convene. Mali yun. Kasi hindi naman nakadepende sa Kamara kung magko-convene kayo o hindi.
Trabaho nyo bilang impeachment court na mag-convene. Kung hindi mag-comply ang Kamara sa inyong orders, ay di pagalitan nyo, sabunin nyo. Pero hindi pwedeng doon nakadepende ang inyong kaya kayo hindi magko-convene. Hindi raw sila magko-convene hanggat hindi mag-comply ang House. Ganun ba yun? Parang ang mga ginagawa ng Senado wala na sa konstitusyon, wala na sa rules. Yung kanilang pag-remand back sa House, wala yun sa konstitusyon, wala rin sa rules. Itong sinasabi ni Attorney Tunggol na kapag hindi nag-comply ang House sa kanilang orders o sa orders ng Senado, hindi sila magko-convene bilang impeachment court. Ay, nasaan yan? Nandyan ba yan sa rules? Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.